Ang pangalan ko ay Maxine at noong panahong iyon ay 23 years old ako at kakalipat lang sa isang bagong bayan para mas mapalapit sa aking mga magulang. Ayoko kasing manirahan sa syudad na siyang tinitirhan ng mga magulang ko. Kaya pinili kong lumipat sa isang mas maliit na bayan na nasa isang oras lang sa Ilaga. Wala talaga akong alam sa bayang yun bago lumipat. Pero sabi ng mga magulang ko, karamihan daw sa mga lugar na malapit sa syudad ay maayos naman at mura rin daw ang renta ng apartment doon. Bago pa man ako lumipat, palipat-lipat na ako ng trabaho at hindi talaga makahanap ng swak para sa akin. Pagkatapos kong maayos ang apartment at makapag-settle sa bagong bayan, agad akong naghanap ng trabaho. Kaunti lang ang naipon ko kaya hindi ako pwedeng maging mapili. Isa sa mga unang listing na nakita ko ay para sa isang local na grocery store. Hindi ito chain store dahil hindi ko pa naman narinig to kahit kailan. Sa tingin ko, pag-aari lang ito at pinapatakbo ng isang pamilya. Naka-experience na rin naman ako na magtrabaho sa grocery store noong high school ako. Kaya nag-apply ako at umaasang makakatulong ang dating experience para matanggap. Ilang oras lang matapos kong ipadala ang aplikasyon, may tumawag sa akin na lalaki. Ang pangalan niya ay John. Hindi ko inasahan ganun kabilis ang sagot, pero ilang basic na tanong lang ang tinanong ni John at parang tinanggap na agad ako sa trabaho kahit walang formal na interview. Sa totoo lang, medyo kakaiba siya sa tawag. Hindi ko maipaliwanag kung anong eksaktong dahilan, pero may kakaiba lang talaga sa boses niya o sa paraan ng pagsasalita niya. May isang catch nga lang sa trabaho. Night shift lang ang kailangan nila para sa stocking position. Hindi pa ako nakaranas ng night shift at hindi ako sigurado kung magugustuhan ko ito. Pero dahil maliit lang ang bayan, kaunti rin ang job opportunities. Kaya naisip ko na subukan na lang muna. Unang araw ko ay 3 araw matapos ang tawag. Dinala ko lahat ng kailangan kong papeles at umalis ako ng apartment mga 9:30 ng gabi. Sarado na ang store sa publiko ng 9 PM. Kaya pagdating ko, wala nang ibang sasakyan sa parking at halos patay na lahat ng ilaw. Lumapit ako sa entrance. Nakatayo si Jan sa mismong harapan ng pinto at pinagmamasdan ako habang papalapit. Tapos binuksan niya ang pinto para i-welcome ako. Mataas si Jan, mga 6'2 siguro at hindi siya payat. Nakabaskat siya at makapal ang balbas. Dinala niya ako sa office sa pinakadulo ng store para sa papeles. Habang naglalakad kami sa loob ng store, napansin ko agad na medyo luma na at marumi ang mga aisles. Hindi ito tulad ng mga grocery store na nakasanayan ko. Naisip ko baka ganito lang talaga sa mga maliit na bayan. Kaya di ko na masyadong pinag-isipan. Pagdating namin sa opisina at habang tinitignan ni Jan ang mga papeles, nag-small talk siya pero may mga tanong siya na hindi normal. Nagsimula siya sa tanong tungkol sa paglipat ko sa bayan. Pero nagtanong na rin siya kung mag-isa lang ba ako, kung may naghahatid ba sa akin, o kung may sumusundo ba sa akin. Sinagot ko naman pero hindi masyadong detalye kasi medyo weird na. Sa buong usapan, nakangiti si Jan. Isang sobrang lawak ng ngiti na parang hindi bagay sa itsura niya at parang pilit o hindi natural. Matapos iwan ang bag at mga gamit ko sa opisina, nagsimula na kami sa trabaho. Dinala niya ako sa isang aisle na may mga cart ng kahon para sa stocking at niniwan niya na ako. Basic lang naman ang trabaho, kaya sinimulan ko na agad. Mga isang oras ang lumipas nang walang kakaiba. Napansin ko agad na kami lang dalawa ni Jan sa buong store. Akala ko okay lang yun. Pero maya't maya ay nahuhuli ko si Jan na sumisilip sa dulo ng aisle. Nakatitig lang sa akin. Parang matagal na siyang nakatayo doon bago ko pa siya napansin. Hindi dumadaan. Basta nakatayo lang at nakatitig. Pag napapansin ko siya, umalis siya kaagad. Sinabi ko sa sarili ko na baka binabantayan niya lang ako bilang bagong empleyado. Pero bakit hindi siya lumalapit o nagtatanong man lang kung kamusta ako? May mga mali talaga sa pakiramdam ko tungkol sa kanya. At sa totoo lang, nagdadalawang isip na ako kung gusto ko bang ituloy itong trabahong to pagkatapos ng gabing iyon.
Pero sabi ko sa sarili ko, titiisin ko muna ito. Mga bandang 2:00 ng umaga, nakita ko na naman si John at nakatayo sa dulo ng aisle. Nakangiti pa rin ng pilit. Nilapitan niya ako at sabi, "Ano sa tingin mo? Mag-break muna tayo ng 15 minutes? Mahaba na rin ang oras ng trabaho." Pumayag ako pero hindi ko inaasahang sabay pala kami magbe-break. Dinala niya ako sa pinakalikod ng building kung saan may mabigat na metal nasa pinto palabas. Binuksan niya ito at sinenyasan akong lumabas. Nasa loading area kami ng store kung saan natatanggap ang mga deliveries at may maliit na parking lot doon na may isang sasakyan lang. Akala ko kotse yun ni Jan pero paglabas namin, bigla itong umandar at umalis. Kumuha si Jan ng sigarilyo at sumandal sa pader ng building. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko na lang bumalik sa loob, sa break room kung meron man, at kainin ang baon kong lunch ng mag-isa. Pero dahil first day ko, ayoko magpakita ng masama. Tumayo ako sa tabi niya. Tahimik lang kami. Nakatingin lang ako sa mga puno sa dulo ng parking lot. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero ramdam ko ang titig ni Jan sa akin. Tapos, ilang minuto kaming tahimik. May dumating na kotse mula sa kanto. Yun din yung sasakyan na nakapark kanina at umalis. Pero imbis na dumaan lang, bumagal ito at dumaretso sa harapan namin. Tumingin ako kay Jan para tignan kung napansin din niya itong weird na to. Pero nakatitig lang siya sa akin. Malamig ang mga mata. Parang wala siyang paki sa sasakyang papalapit. Doon ako kinutuban. Parang may setup silang ginagawa. Hindi ko na hinintay pa. Bumalik agad ako sa loob ng pinto. Tumakbo sa warehouse papunta sa office kung saan iniwan ko ang bag, wallet at susi ko. Pagdating ko sa office, wala na lahat. Wala ang bag ko, susi, at pati ang jacket na sinabit ko. Parang hindi ako kailanman dumaan doon. May narinig akong mga yabag na papalapit, kaya tumakbo ako palabas ng building. Ang pinakamalapit na bukas na lugar ay isang gasolinahan na nadaanan ko kanina. Tumakbo ko papunta roon, humingi ng tulong para makatawag ng pulis. Sa totoo lang, nung nakaalis ako sa panganib, may parte pa rin sa akin na nagdududa kung nag-overreact lang ako sa isang malaking misunderstanding. Pero nawala lahat ng pagdududa ko nung dumating ang pulis sa grocery store at tinanong si Jan at imbestigahan ng paligid. Nandoon ang bag ko, jacket at lahat ng gamit ko. Binalik niya sa opisina. Tumanggi rin siya na may sasakyan dumaan o huminto sa amin. At nung hiningi ng pulis ang CCTV footage, ang tanging kamera na hindi gumagana ay yung nasa likod ng building. Convenient, di ba? Wala akong napatunayan. Kaya tuluyang sinara ang kaso. Siyempre, agad akong umalis sa bayang yon. Binitawan ang lace ko at tumira na muna sa bahay ng mga magulang ko hanggang makabawi ako. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari nung gabing yun o kung ano sana ang mangyayari. Pero malinaw sa akin na parang gusto ni Jan na mawala lahat ng bakas ng pagtrabaho ko doon o pagpunta ko roon. At posibleng may masamang balak siya. Mabuti na lang, hindi ko na kailangan matuklasan pa kung ano yun. Nasa road trip ako sa buong Amerika para makipagkita sa pamilya ko at sa ilang kaibigan sa West Coast. Habang papunta roon, nag-book ako ng isang cabin na tutuluyan ko ng isang gabi. Plano ko na talaga na tumigil doon ng 10 hanggang 12 oras. Kumbaga, kakain lang ako ng hapunan, maliligo, matutulog, tapos aalis din kinaumagahan para bumalik sa biyahe. Pagdating ko roon, nakasyam na oras na ako nagmamaneho at sobrang pagod na. Pero ang cabin, mas isolated kaysa sa inakala ko. Maaring ganun lang talaga ang itsura niya dahil 10 oras na ng gabi at nasa gitna ng kagubatan. Pero hindi talaga yun ang inaasahan ko. Akala ko parte yun ng hanay o grupo ng ibang cabins na nirentahan din ng ibang grupo. Pero hindi. Mag-isa lang talaga siya. Nagpark ako sa graba sa harap ng cabin at pumasok.
kakaiba. Hindi tugma sa pintuan ng itsura ng cabin. Hindi naman ito malaking problema. Pero halatang halata at naisip ko ang weird lang ng design choice. Moderno at mabigat ang pintuan. Habang ang buong cabin ay yari sa kahoy at mukhang luma. Anyway, ang cabin ay isang kwarto lang na may kama, maliit na kitchenette, sofa, at TV na siksik sa maliit na espasyo. Talagang old-timey ang pakiramdam. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Naghanda na ako ng hapunan, kumain, at naghanda na para matulog. Sobrang pagod ko kaya nakatulog agad ako. Pero siguro, isang oras lang pagkatapos kong matulog, nagising ako. Hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa pakiramdam. Alam kong parang baliw pakinggan, pero pagdilat ko, may kakaibang kaba akong naramdaman. Umupo ako at nakinig sandali para makasiguro na kung may narinig ba ako. Pero tahimik ang buong cabin. Hindi pa rin ako napanatag. Sumilip ako sa bintana sa tabi ko. Wala naman akong inasahang makita. Pero pag-afford ko, agad kong napansin na may gumagalaw sa labas ng gubat. Ilang segundo bago ko talaga makilala kung ano yun. Pero base sa kilos ng anino, sigurado akong tao yun. Anong ginagawa nila rito? Hindi ako nagbibiro. Sobrang dilim sa labas. Makapal ang gubat at walang katiting na ilaw mula sa buwan o mga bituin. Napanood ko sila ng mga 30 segundo bago tuluyang nawala sa paningin. Nanatili akong nakasilip sa bintana. Nag-aabang kung babalik sila. Pero makalipas ang 5 minuto, humiga na rin ako. Mahaba pa kasi ang biyahe ko kinabukasan. Sinubukan kong ipikit ang mga mata at muling matulog. Pero siguro mga 40 minutes na akong nakahiga. Pikit ang mga mata, pero hindi pa rin dalawin ang antok. Nang bigla akong may narinig sa labas ng cabin. Wala nang sapat na oras para maintindihan ko kung ano yun bago pa may kumatok sa pintuan. Tandaan mo, iisang kwarto lang ang buong cabin. Kaya yung pintuang kinakatok nila ay literal na ilang talampakan lang ang layo sa akin. At wala na akong mapagtataguan o ibang labasan. Tumalon ako mula sa kama. Parang nahilo ako sa takot. Sa buong buhay ko, siguro yun yung pinakanakatakot. Tapos may lalaki sumigaw mula sa labas ng pintuan. Hoy, buksan mo tong pinto. Buksan mo. Alam kong nandyan ka. Buksan mo na. Galit at agresibo ang boses. Mas lalo akong natakot. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o anong dapat kong gawin. Alam na nilang nandito ako. Kita pa yung kotse ko sa harapan. Para bang sinisigawan na may tao sa loob. Kinuha ko yung phone ko at tinawagan ng 911. Umabot ng ilang sandali bago pumasok ang tawag. Sa tingin ko, walang signal ng phone ko kaya umaasa lang sa data. At hirap na hirap itong kumonekta. Pero nung tuluyang makalusot, nakausap ko lang ang operator at sinabing may paparating na ng polis. Yung lalaki sa labas, patuloy pa rin sa pagkatok. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung kumakatok lang ba siya o sinusubukan ng basagin ng pinto, pero hindi naman siya nakapasok. Pagkalipas ng 1 o 2 minuto, narinig kong bumaba siya sa porch. Tapos may narinig akong basag ng salamin. Alam kong galing yun sa kotse ko. Nang dumating ang mga pulis, wala na siya. May mga malinaw na senyales na tumakbo siya pabalik sa gubat. Pero syempre, hindi naman basta-basta susuungin ng mga pulis yun, lalo na't 10 oras na ng gabi. Pero nang makontak ang may-ari ng cabin, doon na naging kakaiba ang lahat. Inamin niyang may naunang tumuloy roon na naka-experience ng parehong insidente, pero hindi na raw ito itinawag sa pulis. Ayon sa kanya, may kumutok din daw noong kalagitnaan ng gabi at sumisigaw rin. Kinabukasan, pagkatapos umalis ng guest, nakita na may-ari na may basag ang pintuan. Parang pinukpok ng sledgehammer o kung ano man. Sa tingin ko, natakot ang may-ari na baka pag kinagalat niya, mawalan ng guest ang cabin. Kaya tahimik lang nilang pinalitan ang pinto ng mas mabigat at matibay. Ang weird talaga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko tungkol doon. Pero sa uli,
Nagpapasalamat na lang akong nakaligtas ako at nakapunta sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Siguro may mga bagay pa akong dapat ginawa, pero gusto ko na lang talagang matapos ang lahat. Kung ano man ang balak ng lalaking yon nung gabing yon, isang tanong na marahil ay dadalhin ko habang buhay. Nagtrabaho ako sa isang gas station mula 2018 hanggang 2020. Hindi ito ang pinakamagandang trabaho na naranasan ko, pero sapat na rin noong mga panahong yon. Tungkol naman sa schedule ko, palagi kong sinusubukan na ipasign ako ng manager ko sa night shift. Alam ko mas konti ang trabaho at mag-isa lang ako. Sa unang taon ko, halos puro regular shift ang nakuha ko. Pero nung sumunod na taon, sa wakas, binigyan na rin niya ako ng overnight. Meaning ko, tama nga ako na mas konti ang ginagawa at maganda ring walang ibang tao. Pero hindi ko naisip kung gaano ito ka-boring. Halos wala talagang dumadaan sa gas station pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Kung meron man, gas lang sa labas ang pakay nila. Hindi ako nagbibiro. Literal na wala akong ginagawa. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa ko para lumipas ang oras. Minsan, lumalabas pa ako at umiikot sa parking lot dahil sa sobrang pagabagot. Anyway, inaakala ko magiging gaya lang din ng dati ang gabing ito. Pagpatak ng alas 12, naghahanap na ako ng kahit anong pwedeng gawin para hindi mainip. Naisip kong mag-empty ng mga trash can sa gas pump. Panandali ang distraction kahit papaano. Kumuha ako ng trash bag at lumabas. Nag-empty ng ilang basurahan at lumibot sa likod ng building para itapon ito sa dumpster. Pagkatapon ko ng mga basura, muntik na akong atakihin sa puso. May lalaki sa likod ng dumpster. Hindi ko siya napansin habang papalapit ako. Ay, sorry, hindi kita nakita dyan, sabi ko ng kabado. Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin ng diretsyo gamit ang isang kakaibang walang emosyon na tingin. Habang pabalik ako sa harapan, saka ako na-realize kung gaano ka-weird yung nakita ko. Anong ginagawa niya sa likod ng gusali? Hindi naman siya mukhang homeless. Kaya anong dahilan niya para nandun? Lumingin ako ng ilang beses habang nagtatapon ng ibang mga basura. Nung bumalik ako para itapon ang natitira, wala na yung lalaki. Hindi ko na siya nakita kahit saan. Tinapon ko na lang ang natitirang basura at bumalik sa loob. Maaaring naging irresponsable ako. Pero sa totoo lang, hindi ko siya gaanong iniisip. May iba ring mga shop sa paligid na bukas pa. Pati na ang bar na minsang pinupuntahan ng mga tao. Inisip ko na baka galing siya doon at nasaktuhan ko lang na siyang nag-shortcut sa likod ng building. O baka talagang lasing lang siya. Kinuha ko ang phone at tinignan ng oras. 12:15 AM. Sumandal ako sa counter at iniisip kung anong pwede kong gawin. Pero naputol ang pag-iisip ko nang may makita akong gumalaw sa gilid ng mata ko. Tumingin ako sa direksyon ng pinto papunta sa backroom. Sumpa ako, parang may gumalaw roon. Hindi ako agad natakot dahil inisip ko na baka pagod lang ako at guni-guni ko lang. Pero dahil wala rin akong magawa, naisip ko na silipin na rin. Lumapit ako habang unting-unti kong inuusog ang ulo ko sa kanan para silipin ang kanto ng pinto. Patay ang ilaw sa loob ng kwarto. Pero nung makarating na ako sa mismong balkona, nakita ko ang isang tao na nakatayo sa sobrang lapit sa pader. Parang nagtatago at hinihintay akong pumasok. Pagkakita ko sa kanya at huminto ako, bigla siyang lumitaw mula sa kanto. Siya yung lalaki na nakita ko sa loob kanina. Pero ngayon, mas nakakakilabot na ekspresyon ng mukha niya. Isang halo ng galit at kabaliwan. Halos di ko na nga napansin ang kutsilyo sa kamay niya bago niya ito iwinasiwas papunta sa akin. Agad gumana ang instinct ko. Tumalon ako patras. Nabangga ang isang shelf sa likod ko at saka ako tumakbo palabas ng store. Tumakbo ako ng palayo saka tinawagan ng 911. Habang nasa kalye ako, hindi ko nakita kung lumabas ba yung lalaki o hindi dahil sobrang pagi ng gabi. At syempre, wala na siya nung dumating ang mga pulis. Ang pinakamalapit kong hula, isa siyang siraulong palaboy na nagkunwaring normal at balak talaga akong patayin para kunin ang anuman merong sa store.
O baka sadyang baliw lang talaga siya na may matinding urge na gumawa ng masama noong gabing yun kahit walang dahilan. Walang nakakaalam yon. Nag-resign ako makalipas ang ilang panahon. At mula noon, wala na akong narinig na balita tungkol dito.